mayroon po ba kayong tunay na kaibigan? Yung kaibigang laging nandyan para sa'yo. Hindi mo man laging kasama, maaasahan mong pupuntahan ka kapag kailangan mo na ang tulong niya. Yung kaibigang uunahin ang interes mo, ang kabutihan mo, bago ang interes o kabutihan niya. Yung kaibigang magpupuri sa Diyos at magpapasalamat para sa mga magandang nangyayari sa buhay mo, pero hindi mainggit sa iyo. At yung kaibigan din namang itutuwid ka sa mga pagkakasala, pagkakamali mo, pero hindi magbabago ang tingin sa iyo. Yung kaibigang parang o higit pa sa pamilya ang pakiramdam mo sa katauhan ng taong ito. Meron po ba? Kung wala, Anong klaseng kaibigan meron tayo? acquaintances lang, nakakasama lang, kanegosyo lang, katrabaho lang, ka-interest lang, kahabi lang, worse, kabisyo lang, kaibigang putik, kaibigang walang kwenta. Dudumihan ka, sasali ka sa pagkakasala, ibubulit ka sa kasalanan, ichichismis ka pa. Kaibigang plastic o orokan dahil mabuti sa harapan, pero kung ano-ano nang sinasabi sa'yo sa talikuran. Kaibigang John Michael ang pangalan. John Michael kasi nandyan lang kapag may kailangan. Kaya John Michael ang pangalan. Lakaw! Kung ganyan lamang naman ang ating mga kaibigan, wag na po tayong makipagkaibigan. Sapagkat uubusin ng mga peking kaibigan ganyan ang oras natin upang hindi natin makita, mapahalagahan o makalampas sa paningin natin ang mga tunay sanang kaibigan na ipinagkakaloob ng Diyos sa atin. Remember that Jesus also had true friends. Si Jesus din ay nagkaroon ng mga kaibigan. Ibig sabihin, sa pagkakatawang tao ni Jesus, ipinakita niya sa atin ang isa pang mahalagang biyaya ng Diyos sa tao. Bukod sa pamilya, nandyan ang kaibigan. In fact, friends are heaven sent sapagkat alam ng Diyos, hindi magagampanan minsan ng buo ng pamilya ang pananagutan dito sa atin. Ang mga friends natin ang dagdag pwersa, katuwang o magpupuno pa nga minsan ng mga pagkukulang ng pamilya natin. Kaya mahalaga ang kaibigan sa buhay natin. Kaya lang, tulad ni Jesus, dapat mag-ingat din tayo sa pakikipagkaibigan na ating gagawin. Si Jesus tama ay Diyos. Kaya nga po siya ay para sa lahat. Kaya nga pinakisamahan niya ang lahat. Pero hindi siya naging very close sa lahat in terms of friendship, ha? Kahit naman sa sirkulo ng kanyang mga alagad, meron siyang mga laging sinasama. Tulad ni Pedro, tulad ng minamahal na alagad niyang si Juan. And despite his busy schedule, naglalaan siya ng oras para puntahan ng espesyal ang kaniyang mga kaibigang magkakapatid na Lazaro, Martha at Maria. Ang lahat ng mga binanggit kong personalidad ay pinili ni Kristo para maging very close sa Kanya. Dapat maging ganun din tayo sapagkat may mahalagang papel ang mga kaibigang pinakikisamahan natin sa buhay natin. Kung hindi tayo magiging maingat sa pagpili ng kaibigan, we'll end up with those fake friends. Those true friends na ibinibigay ng Panginoon sa atin, hindi natin mapapansin o baka mapabayaan natin. Kaya nga po maganda na isipin natin, sino ba yung mga itinuturing nating kaibigan? Sino yung mga close sa atin? And then, let us ask, ano yung interest na common sa atin? Ano yung values na pinapahalagahan natin at ng kaibigan natin? Ano yung mga qualities that draw us to them and that draw them to us? Sapagkat kung ang mga values, interests, and qualities na ito do not have anything to do with God, and that is not the kind of friendship you should be in, hindi yun ang tunay na pagkakaibigan na dapat ay mayroon tayo. Hindi magtatagal yun at hindi makabubuti para sa atin yun. Again, sipin mo, mabuting tao ba ang kaibigan mo? Dahil ba sa relasyon mo sa kaibigan mo, mas nagiging mabuting tao ka? Yung relasyon ninyo ay mas nakapagpapabuti ba sa inyong dalawa? O baka naman dahil sa kanya, imbis na maging faithful ka sa asawa mo, mas naging unfaithful ka pa sapagkat siya pa ang mas nagbubuyo sa iyo na humanap ng iba. Baka naman sa halip na maging
mas maganda ang relasyon mo sa parents mo, mas naging suwail ka pa. Siya pa ang nagiging dahilan para hindi mo irespeto ang iyong mga magulang. Baka naman sa halip na maging responsable kang magulang sa mga anak mo, dahil sa kanya ay mas nagiging pabaya ka pa. Mas nagiging mabuting tao ka pa dahil sa kanya at sa relasyon ninyong dalawa. Kung hindi, habang maaga, kumalas ka na. O hindi ka definitely makakalas kasi nakakasama mo sa trabaho, sa negosyo. Iwasan mo na lang na maglaan ng madalas at matagal na panahon kasama siya. Huwag po tayong mag-invest sa pagkakaibigan na alam nating peke. Kasi sayang lang ang effort natin, sayang lang ang i-invest natin dahil hindi naman magtatagal yun eh. Kasi nga, peke. Yung tunay, ang totoong nagtatagal. At bakit ka mag-i-invest sa relasyon na hindi na nga nakatutulong sa'yo ay nakasasama pa? Dahil dyan, makalalampas na sa'yo yung mga nakalaan sa yung tunay na kaibigan, mag-e-end up ka pa sa mga tao na hindi mo dapat in the first place ay sinasamahan.